kasagsagan na ng pasukan ng ating mga anak, dapat laging may laman ng tiyan. At para maiwasan ang kanilang panghihina, maghain ng mga pagkaing nagbibigay enerhiya. Bibong-bibo sa eskwela ang 4 na taong gulang na si Ana. Envelope! Sa liksi at bilis, ang kanyang energy level tila walang mintis. Yun nga lang, bago pa matapos ang araw, ang ating kaninang Bibo Kid, knockout na sa pagod. Talaga nga namang sa haba ng araw, mabilis tayong mawalan ng energy. Buti na nga lang may mga pagkain na pwedeng magbigay sa atin ng energy for the rest of the day. Ang ating mga energy-giving food, sila yung mga pagkaing mayaman sa carbohydrates at sa mga fats. Sila yung nagbibigay ng madali ang supply ng enerhiya sa katawan natin para magawa natin ang lahat ng aktibidades sa buong araw. Sa paghahanap namin ng carbohydrate-rich food, dito kami napadpad sa isang pizza salon sa Quezon City. Ang kanilang bestseller, ang 2-in-1 dish na pizza pasta. Ang regular dough, pinutungan ng pasta, cream sauce at ng paborito nating bacon at bell pepper. Siyempre, hindi mawawala ang cheese. After baking, ready to serve na ang ating pizza pasta na may different flavors. Ang tuna pesto, creamy bacon at ang classic spaghetti. Ang mga energy-giving food na to, pwedeng tayo mismo ang magluto. Pizza pasta, nandyan na ang pasta na gawa sa harina. Nandyan din ang ating pasta na tulad din, gawa din sa harina. Lahat sila ay nagbibigay ng carbohydrates. Ayan, para naman sa mga mommies, worry no more dahil meron din tayo mga pagkain na pwedeng iluto sa inyong mga kusina. Abot kaya at easy to prepare pa. At para turuan tayo dyan, kasama natin si Chef Malu, isang chef and dietitian. Hello Bea. Ngayong araw na to, tayo magpe-prepare ng mga dishes para sa mga malilipat na bata. We call them the energy boosting foods. Okay? At ang una natin i-prepare ay yung tinatawag nating tablea flan. Kailangan lang natin ng asukal, itlog, cornstarch, evaporated milk, tubig at tablea. Initin sa kawali ang evaporated milk. Isunod naman ang tablea hanggang sa malusaw ito. Ayan, since syempre gusto ng kids yung chocolate flavor, siguradong patok to sa kanila. Tigdagan ng tubig at saka isang tabi. Ang tablea naman na galing sa cocoa, ito ay mayaman sa theobromine. Pag ito ay pumasok sa ating katawan natin, ito ay nagiging maliksi ang isang tao at mabilis ang paggalaw. Sa isang bowl, maglagay ng 6 na itlog, evaporated milk, condensed milk at asukal. Kung akala nyo na mahirap hanapin tong tablea, nagkakamali kayo dahil sa mga suking palengke nyo siya pwedeng mabili. Diba? Isama na rin ang tablea at ang evaporated milk mixture. Itong ating llanera o yung paglulutuan natin ng tablea flan, nilagyan natin ng asukal na puti at ininit para matunaw ang asukal. Nilalagay natin ito sa ilalim ng ating paglulutuan para hindi kumapit yung flan, madali mo siyang makalas. Makalas, ha? Isa-isang isalin ng tablea flan sa mga llanera at i-steam for 30 minutes. Tsak na ma-enjoy ng kids ang choco-flavored flan na to na hindi lang masarap, energy-giving pa. Ang oatmeal, karaniwan natin silang kinakain with milk and sugar. Pero ngayon, bibigyan natin ng twist dahil ihahalo natin siya sa meatloaf. Para sa meatloaf with oatmeal, kailangan ng onion, egg, oatmeal, ground beef at ketchup. Sa isang bowl, paghaluin ng ground beef, oatmeal, onion at itlog. Samahan ng asin, paminta at tomato sauce o ketchup. Pag nahalo na, pwede nang isalin sa lalagyan. So, Chef, I guess ready na po ito para i-bake natin. Yes, Bea. Lalagay na natin sa oven natin. Pagkatapos i-bake for 30 minutes, ready na ang meatloaf. Siksik sa fiber at carbohydrates. Chef, syempre yung chicken, favorite siya talaga natin, lalo na kapag fried. Pero ano po ba talaga yung taglay nitong energy booster? Okay. Ang manok kasi ay isa sa pinakamagandang source ng protina. Kaya naman ang next nating recipe ay ang super crispy fried chicken.
Bukod sa manok, maghanda rin ng harina, asin at paminta, itlog, rosemary leaf, dinikdik na biscuits at potato chips. I-season ang manok with salt, pepper at ng rosemary leaf. So, Chef, kung wala po silang mahanap na rosemary, ano pong pwedeng alternative dito? Okay, pwede rin ang thyme, pero kung wala naman, pwede namang salt and pepper na lang. Para sa breading, ihanda ang harina, itlog at special breadcrumbs. Tapos, ang magpapas... Isa-isa na ilublob ang mga manok sa harina, itlog at special breadcrumbs. Prituhin hanggang sa maging golden brown. Ang chicken o manok ay mayaman sa protina at maliban dito ay mayroon din tong mineral tulad ng vitamin B. Magkasama ang vitamin B complex at ang protina, ito ay mas lalong napapalakas yung katawan. For a healthier option, up next naman ang isang tuna recipe. Ang tuna ay isa sa mga pinaka-favorite kong pagkain. Pero alam niyo ba na meron din pala itong energy-giving supplement na sabi ni Chef ay protein na nagsusustain ng energy natin for the whole day. For the tuna macaroni salad, kailangan lang ng green at red bell pepper, asin at paminta, mayonnaise, tuna at cooked pasta. Sa isang bowl na may cooked pasta, ihalo ang tuna at green at red bell pepper. Since, di ba, ang kids, hindi sila mahilig sa gulay, kaya ito, sigurado mong cover up ng macaroni and tuna yung gulay na nilagay natin. Ihalo rin ng chopped onions, asin at paminta. At lastly, idagdag ang mayonnaise. Presto! Ready na ang ating tuna macaroni salad. Ang next energy-giving recipe naman natin ay ang healthy munggo torta. Kailangan lang ng onion, malunggay, ground pork, harina, ketchup, salt and pepper, binating itlog at pinakulo ang munggo. Sa isang bowl, ihalo ang munggo at chopped onions, ground pork at malunggay na mayaman sa vitamin A at potassium. Isama rin ang ketchup o tomato sauce at ang binating itlog na magsisilbing binder o magpapadikit-dikit sa mixture. Budburan ng asin at paminta at haluan ng harina. At pagkatapos, hahaluin na natin ito. Ito yung hulmahin natin na para tayong gumagawa ng burger patty. Maaari na itong prituhin until golden brown. Ang dish na ito ay mayaman daw sa protina at B-complex dahil sa munggo. Ayan, syempre tapos na tayo sa mga main dish. Syempre, kailangan natin ng panulak. At ngayon gagawa tayo ng drink na refreshing na energy-giving pa. For buko pandan melon cooler, ihanda na ang melon, pandan, yelo, tubig at asukal na tinunaw sa tubig. Ito ang magsisilbing syrup natin. Unang pakuluan ng pandan para makuha ang katas nito. Sa isang pitsil naman na may buko juice, ihalo ang syrup. Isama na rin ang kinayod na melon at pandan juice. As easy as 1, 2, 3, meron ka ng refreshing at invigorating buko pandan melon cooler. Kaya mga mami, take note ang mga energy-giving food na to para siguraduhin always on the go ang inyong mga chikiting. Wow! Gusto nyo? With these surefire recipes, sigurado ang inyong mga ihahain, winner na sa lasa, siksik pa sa sustansya. Ang sarap ng tuna.